Nasaan? Nandoon siya sa malapit. Kung hatwang inalason, hindi siya makakaalis na malayo. Bilisan. Kaya! Okay ka lang? Kailangan mo ba ng tulong? Huwag magatubili, kuya. Dali na. Bear! Kung malapit ka nang mamatay, sumigaw ka na. Bear. Loko. Ha? Anong ginagawa mo? Huwag sirain ang magandang nangyayari. Gago ka! Ikaw mismo ang unang nanggulo sa akin. Ano pangalan mo? Rensai. Yan siya. Hansaw, patawad. Nahuli kami. Ayon sa patakaran. Kuy, Umuwi tayo. kayo. Imbestigahan ninyo ang babaeng iyon. Siya. Gusto ko siya. Hanap muna natin yung taong iyon para makausap. Gustong gusto ko na rin makita ka ulit. Congratulations, Bike Xiaoji. Isang buwang buntis ka na. Ano? Buntis? Doktor, nagkamali ka ba? Buntis! Buntis! Hindi natulog ang anak ko sa iyo. Kanino ang batang iyan? Itay, hindi ba sinabi ko na maghintay ka sa labas? Inay, siksiyahuran ang pinili ko. Hindi ko siya pababayaan kahit anong mangyari. Gusto mo ba mag-alaga ng anak ng ibang lalaki? Pag nalaman ng mga kapitbahay, saan na ako magmumukha? Oh, dali, wag na, kaya! Siyahuran, ikaw ang magdedesisyon kung itutuloy mo o hindi ang bata. Doktor, ayaw ko itong ituloy. Mahinang-mahina na ang katawan mo. Mapanganib ang mag-abort. Hindi mo tanging gusto ito, maghantay ang iba. Hindi ako naniniwala na walang paraan para mapalis iyan. Ayun na. Inay! Inay! Saan ninyo dadalhin ang aking babae? Ikaw! Siyahuran. Labis-labis kitang namiss. Nakahas kung kita dito. Ako si Muhan Chuan. At 200 milyong piso ang dala ko bilang regalo para ligawan si Iran. Kunin mo na yung pera mo at lumayo ka. Ating na siyang ko. Sino kayo? Siya? Ng ano? Para Sino sa ka ba? akin, hindi ka man ang marunong kumawag sa pangalan ko. Ipapakita ko sa iyo na ang lalaki mo kaya lang ay magpakuha ng numero sa pila. Naiwan ka dito. Naman, hindi. Lakad. Personal na doktor, bukas 24 na oras. Tingnan mo ang pagkakaiba ng talunan na iyon sa akin. Noon,
Mas mabuti pa rin siya kaysa sa iyo na palaging gumagamit ng kapangyarihan para maninda. Ikaw ang naghahari sa Fancheng. Ang batang Panginoon ang angkang mo na kinakatakutan ng lahat. Gusto mo si Bai Xiaoran para maging asawa mo. Hindi namin kaya makipaglaban sa iyo. Alam namin kung gaano katagal siyang nanirahan at kumain sa aming tahanan ng libre. Inay, ano bang pinagsasabi mo? Si Bakyoran ay hindi magiging asawa ko. Sige na, bahala ka. Uwi mo na lang ang pera at umalis na. Limos ninyo. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pera ninyo. Para sa akin, ang kumuha ay ang pera ko. Oh, Bai Xiaoran, tigilan mo na ang pagmamalinis mo dito. Hasaw, wala kaming umalis. Tama. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Bibigyan kita ng 3 segundo. Pipiliin mo ba ang buhay ng iyong ina o ang relasyon ninyong walang kabuluhan? Z! Xiaoran, gusto mo bang patayin ang buong pamilya namin? Akala mo ba susuko na ako, Danchan? Mas gusto yung pamamatay kaysa mapunta sa taong kapulad mo. Erlan! Sinasabi ko sa iyo, mas lalong nagagana ako kapag ganyan ka. Mas gusto kitang makuha. Xiaoran! 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 Saan ko ba naman nahipo ang katawan mo? Kailangan ko pa bang paigusan ka muna? Sira ka talaga. Sira Fonza! Isa lang, pakiusap. Iisa lang, halik lang. Kung alam ko lang na masamang tao ka pala, hindi na sana kita sinagip. Huli na ang lahat. Ikaw na ang akin. Hindi ka makakalusot. Wala kang takas. Bago ang kasal bukas, huwag yung palabasin kahit sa hapang. Opo. Sino yan? Sorry, wala na ikaw walang katas. Wala kang marubad ko at sa labas. Mapanganibig ko pa sa iyo. Para sa'yo, kahit ang kumayo kayo eh. Tara na. Ma'am, ito ang mga walang presyong alahas na na-auction ni Han Xiao sa Sotheby's. Tingnan ninyo kung may gusto kayo. Sino ba ang makakaalam kung saan nanggaling ang tela niya para sa mga ito? Lumabas! Ma'am! Sabi ko lumabas na! Si Jian, tara na tayo. Han Xiao, si Ma'am ay. Kung hindi siya nagugustuhan, palitan na lang. Han Xiao, Bada, ito ba? Tumakas, ma'am. 10 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo. Shoye, at puto sa akin na ang lalbasan natin, dumaan pa tayo sa madidikit na daan. Si Muhan Xuan, tiyak matagal ang hanapin niya sa atin. Pag nakasakay na tayo sa barko, malaya na tayo. Pero huwag mong hayaang malaman ni Muhan Xuan na buntis ka sa kanya. Kapag nalaman niya, hindi kayo patatawarin ng buong pamilya mo. Hanran! Talagang hindi ka makalagay, ano? Dalhin siya rito.
Di sige siya. Bitiwan mo ako! Kung mamatigas ka pa, patatamaan kita. Manchuan, ano bang gusto mong patunayan? Shijia! Pakasalan mo ako. Hindi na ako ulit. Usap ko Justin. Umaparin na ako. Baliin ang mga binti niya at dalhin sa kasal. Hindi ka makakalusot ngayon. Halikan mo ako, bibitiwan ko siya. Panaginip mo. Siuran! Minsan ko na itong tinihis. Mula ngayon, lahat ng sa'yo, pati na ang iyong mga mata. Para sa akin lang. Baik si Auran, handa ka na bang tanggapin ang lalaking ito bilang iyong asawa? Sa karamdaman man o kalusugan, sa kahirapan man o kasaganaan, ibigin mo ba siya hanggang sa katapusan ng iyong buhay? Byron. Hindi mo naman gusto na ang anibersaryo natin. Yung kita ang ibinati ba? Pumapayag ako. Muhan Chuan, handa ka na bang tanggapin ang babaeng ito bilang iyong asawa at makipagtipan sa kanya sa kasal? Handa na ako. Matam! Parang kilala ko ang babaeng iyon. Hindi ba siya ang anak na babae ng pamilyang Bai na nawala na ang kayamanan? Sinasamantala ba ni Han Xiao ang kahinaan ng iba para makuha ang gusto niya? Kailangan pa ba niyang gumawa ng ganyan sa posisyon niya? Tingnan mo kung paano siya nagpapanggap na inosente. Sigurado ako. Nag-claim siya lautas sa singkit ko. Kabe bullshit. Yes! Muhan Chuan! Pangalawang tiyo mo ako! Nakatatanda sa iyo, pero sinipa mo pa rin ako. Walang galang! Anong karapatan mo para manggulo dito sa harap ko? Kung hindi mo mapigilan ang bibig mo, hindi ako mag-aalangan na putulin iyon para sa iyo. Ang paktirabo. Lumayo ka sa akin. Gabi ng ating kasal ngayong gabi. Muhan Chuan, hayop ka! Buntis na ako. Nakakasuka lang ang mukha mo sa akin. Eh kaya nga, makisama ka sa akin para mawala yung ugali mo. Madam, ito ang snow lotus na ipinapire freight niyang master para sa inyo mula sa Billiat Snow Mountain at may nilutong bird's nest din mula kagabi para sa inyong kalusugan. Ayaw ko ng mga bagay na binili ng pera niya mula sa masasamang gawa. Lahat niyo ko. Madam, hindi kayo dapat lumabas. Muhan Chuan, ikaw at Luan. Patawag na ako na please. Utos po ng young master, madam. Huwag na po ninyong pahirapan kami. Nasaan si Muhan Chuan? Gusto kong makausap siya. Nasa study room po ang young master. Young Master An, ang taong nagkamali kagabi ay naalis na namin. Ang utak, gusto ko sa pangmapi. Naghahanap ng bulo. Nangyari ba iyon? Kasalanan ko ang nangyari sa kanya. Ayan. Ilan, bakit nakapalag ka dito? Rabong ko. Muhan Chuan, hindi ako magpapasinalim sa isang taong katulad mo kahit kailan.
Di ba na ipasal ka buhay ako? Ratsu, kung masaya na. Hindi mo pa gustong malaman kung sino ang pumatay sa iyong mga magulang. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Aksidente ang pagkamatay nila. Paano kung may ebidensya ako? Hindi ang sige na, huwag kang mga magulang mo. Anong ebidensya? Hay ka lang dito. Sasabihin ko sa'yo. Bukas ng gabi may auction sa lungsod. Pamilyar ka ba sa bagay na ito? Ito ang regalo ng tatay ko sa nanay ko bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Nanay, sinabi niya higit ito sa taong tiyak para sa aking pagdating at nahong. Bakit nasa auction na iyon? Sa ganitong auction, paramihan sa mga gamit. E makamahal ba hindi man lang ako bulan? Ang detalye. Malaman mo lang kapag pumunta ka. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kitang halikan. CJ, bilang gantimpala, ipapadala ko ng ilang damit para sa iyo. Wangsong, kahit tulungan mo pa ako, hindi kita patatawarin. Pagkamatay tao ka na nasaktan sa akin. Tama na. Kung ayaw niya, saka na lang niya ako ituring na ganoon. Madam, sobra kayong minamahal ni Han Xiao. Lahat ng damit na ito ay ginawa ng mga top designer para sa inyo. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 8 dikit pataas. Alin po ang isusuot ninyo ngayon? May sarili akong damit. Gusto mo? Sa'yo na lahat. Madam, sundin na lang po ang sinabi ni Han Xiao. Wow, Zhao Furen, para talagang para sa inyo ang damit na iyan. Bagay na bagay kayo ng Xiaoye. Pakaitali ng buttons ko. Sige po. Lali mo akong nababalaan. Ikaw para? Huwag mong kalimutan. Sino ang nabigay sa iyo ng pagkakataong makapasok dito? Ito, kawakamay ko. Huwag mo akong paalit-ulitin. Duda. Miss, pakita po ng inyong imbitasyon. Anong imbitasyon? Yo, hindi ba ito ang mahina at walang silbing anak ng pamilya Bai? Nasaan si Shiji? Tinapon ka na niya sa wakas? Pangarap mo pa. Sayang, wala kang dapat ipagdiwang. Ano nga pinagmamalaki mo? Nagpakahina-hina ka lang para manipulahin si Shiji. Pag nalaman niya ang tunay mong mukha, hindi ka na niya gugustahin. Bike si Auran, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Mahigit 1 taon ka na rin humabol kay Shiji, di ba? Tinignan ka ba niya kahit minsan? Ito, Easy, hindi ako natutag ng galit sa mga mababang tao. Lumuhod ka ngayon at makiusap sa akin. Baka isaalang-alang ko pang papasukin ka. Hoy, bakit ka basta-basta pumasok? pasensya na, ang kasama ko hindi pa dumating. Hayaan mo mula akong pumasok. Ikaw pa? Sino bang maimportanteng tao ang kilala mo para makapasok ka dito? Bike si Auran, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Suzai, wala akong ginawa sa iyo. Bakit palagi mo akong pinupuntirya? At ang usapan ko at ni Shiji, wala kang pakialam doon. Ibang tao ka. Alamin mo kung sino ka talaga. Huwag kang makialam sa relasyon ng iba. Ikaw! Sino ba talaga? Ba't si Auran? Klaso kang madaki. Ako man din po, Miss Bai. Hindi ko kayo nakilala. Pasensya na sa kabala. Dito po kayo. Sandali. Bakit siya pumasok na lang hindi asong? Wala siyang karapatang kapasok doon. Kung baksa ka, personality, mahanong ba humulong fari? Kung may hawak ito ay ang batong lisensya ni Han Xiao mismo, pinamit ka sa pribilehiyo sa Fancheng. Hindi yan totoo. Peki yan. Yung pagkawitan ni Mohan Chuan Cordayon. Iyo area ito.
Hindi para sa mga taong walang kwenta na kumukuha ng peking card para lang makapasok. Josay, baka gusto mo ako, no? Kasi saan man ako pumunta, nandoon ka rin palagi. Hindi mo na ako mamahal sa sarili mo. Lahat ng nandito ay bilyonaryo. Wala ka pamilya ng pakinati ko. Anong wala na mukha mo? Tingnan mo, pumuro lang siya. Hanshao. Hanshao. Hanshao, ingin na namin kaplak mo kung sinong ang pangunhanay para sa inyo. Halika, ihatid ko kayo. Hanshao, saan kayo pupunta? Nasaan ang kasama ko? Kasama ko siyang upo. Hindi namin pababayaan ang kasama ninyo. Maganda rin ang upuan ni Bike Xiaoji. Ma'am, paling upuan ang inyong kinuha. Mangyaring lumipat na agad. Hindi ko makaliwalaan. Kung hay ba siya, wala kakilala kinatakutan mo, Hanchuan. Pupunta muna ako sa Tsiki. Nagkamali ako sa iyo, Bike siya Oran. Paano mo nahikayat si Mo Hanchuan? Maganda ka naman, pero marami nang nagtatangkang lumapit sa pamilyang mo at nabigo lahat. Si Mo Hanchuan lalo na malamig at suplado. Wala talagang makakalap sa kanya. Paano mo siya naloko? Gusto mo talagang malaman? Wala akong ginawa. Si Muhan Chuan mismo ang kumapit sa akin na parang loko. Akala ko ba gusto mong alugin si Shiji para makasampa sa kanya? Ano bang pinaghihambog mo? Hindi ka ba tinuruan ng iyong nanay ng kahihiyan? May pinagmamalaki nga ako. Kung man naitin mo pa ang pamilya ko, hindi kita patatawarin. Bike si Oran, nagpapabuti ka lang dahil may katayo ka. Gaano katagal ka pa kayang laruin ni Mo Hanchuan? Ang isang lalaking katulad ni Muhan Chuan, gumit sa pinapangarap. Hanshao, bakit kayo lumabas? Nababagot na ba kayo sa loob? Samahan na lang kayo ng Hanshao para maging masaya. Saya. Bang makikibling. En bạc cũng nói đầy đủ. Việc lần siêu một. Muhan Chuan, bitawan mo ako. Bitawan kita. Halika ka. Oh. Kakapap no. Lumabas na kayo. Opo, Hanshao. 给我滚！好嘞，韩少。Ako si Tito Zhao, kaibigan ng tatay mo. Dati ang anak kong si Xiao Zai, palagi siyang pumupunta sa inyo para makipaglaro sa anak ng katiwala ninyo. Hindi mo na matandaan. Ay, lalong kumanda ang batang ito. Nasaktan ang puso ng tito nang mansunog ang bahay ng pamilya Bai. Ikaw ang pinakakinakawaan ko. Kung may problema ka, sabihin mo sa tito, tutulungan kita. Hindi na Tito Zhao, may lakad pa ako. Uwi na ako. Huwag kang umalis, bihira tayo magkita. Halika, ilibre kita. Alabasin ka. Nagpapababa pa ako sa iyo sa pakikisamahan ko. Sumama ka sa akin, 500,000 bawat buwan. Pakawalan mo ako o tatawag na ako ng pulis. Huwag kang mag-arte. Ano ang ipinagmamalaki mo? Tapos na ang pamilyang Bai. Basta maihininga pa ako. Mananatili ang pamilyang Bai. Sino kong mga has naglabi ng asawa ng pamilyang mo? Pagod ka na ba sa buhay? Ano? Ikaw ang asawa ng pamilyang mo. Si Auran, dahil sa dating relasyon ng ating pamilya. Patawarin mo na ang tiyo mo. Sino ka ba? Kapag ang mukha mo makipag-anak sa asawa ng pamilyang mo, ang pamilyang sumo maghanda na sa pagkabangkarot. Umalis na kayo! Madam, ayos ka lang ba? Pinagsubaybayan mo ba ako ni Muhan Chuan? Hindi po, nag-alala lang po si Hanshao sa inyo, kaya nagpadala siya sa akin para bantayan kayo ng lihim.
Vouchip nga to pamilya, Nakita mo na ba ang nagbenta? Maaari mo ba akong tulungan makitagkita sa kanya? Makuha na ba ang na? Matagal na pong naimbestigahan ni Han Xiao ang lahat ng iyon para sa inyo. Si Mr. Zeng ang nagbenta at pumayag na siyang magkita sa tea house. Pero may isang kondisyon. Di umikilas yung lapintik. Ikot naman. Ang J pendant ay kahina-hinala ang pinagmulan. Makatwiran lang na iwasan niya ang pamilyang Bai. Ano ang hitsura niya? Nandito na siya sa harapan mo. Bakit walang ingay ang lakad ng taong ito? Gaano nakatagal siya nakatayo sa likod ko? Ang pamilyang Bai ay lumabas na sa balik dati. Nakita na niya ang mukha ko, baka makilala niya ako. At mapahiwatig tayo. Pagiging problema na. Dalhin mo muna ako dito. Paano? Masaya ako. Ano ba sinasabi mo? Ibalik mo ang Yupei ko. Ikaw mismo ang nanabigay. Pag naibigay mo na ang regalo, hindi mo na mababawi. Hindi ko na sana pinagtulong ka. Natalo ba ako? Hindi ka pa. Buwan Chuan, huwag kang magsasamantala. Patatawarin na kita ngayon. Kasi ako, baliwan, wala akong magagawa kung wala ka. Sinabi ko yon para lang siraan si Zuzi kanina. Sige na, imbestigahan muna natin. Ito ang regalo ng pagmamahal ng aking ama sa aking ina. Sabi ng nanay ko, ibigay ko ito sa taong para sa akin pagdating ng araw. Hindi ko yung paniwalahin pa. Imbestigahan ang pinabulan at katotohanan tungkol sa Jixianxing ngayon. Kailangan talaga akong personal na makita ang Jixianxing na iyon. Hindi ako mapakali kung si Zhang Wuhan ang mag-imbestiga. Ikaw pala. Baik si Auran. Hindi pa namin nalaman ang pagkakakilanlan ni Mr. Kian. Huwag kang lumayo sa akin mamaya. CJ. Ano mo, Wai? Wala. Sumabay ka sa akin. Ako, pupunta muna sa CV. Dito ka lang. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman maganda yon. Palagi ka na lang nasusuka ngayon. Ikaw ba, si Muhan Chuan, nagtatanong pa rin tungkol sa pagbubuntis? Mainit na ngayon na wala lang ako ng gana kumain. Ganyan talaga ako tuwing tag-araw. Hindi ka ba laging nagsasabi na panatag ka kapag kasama ako? Yan na naman ang dahilan. Sandali lang, babalik din ako. Hinihintay ko si Miss Bai sa private room 3-2. Kung may kasama kang ibang tao, huwag nang asahan na malaman ang tungkol sa Jade Pendant. Mukhang alam na niya kung sino ako. Maganda. Haharapin ko siya in personal. Xiu Xianxing, nandito ka ba? Bike Xiaoji, narito ka na. Saan ka pupunta? Sino kayo? Sino? Diba? Paano tanong sa akin? Bakit kayo tumutulong sa akin? Tayo ako ay sa mga magulang ko. Ang tagal mo. Mahimita na. Ayo! Hindi ka makapaniwalang maganda pala itong si Bike Xiaoji. Bike Xiaoji, sumama ka muna sa amin, ha?
Kung ganoon, itagong siya lang. Ingat sa'yo. Gusto mo palang maglaro ng ganito. Ano mo na ang ginagawa mo, ha? Halikan mo muna ako. Ayaw! Nilahi mo kami, ha? Babaeng ito. Kaya mo ba? Muhanshu, Ano ba ang ginagawa ninyo? Hansiao, nawala ang madam. Hanapin mo siya ngayon! Ate, bastos tong babaeng to. Sinugatan pa ang kaibigan ko. Parurusahan namin siya. Na, kung hindi namin ituturo sa kanya, hindi siya matututo. Sino ang nagpahintulot sa inyo na kumilos ng walang utos ko? inkidnap mo ako para patayin at itago ang katotohanan. Gusto ko lang makipag-usap kay Miss Bai. Wala kaming ginawa sa iyo. Bakit mo ginamit ang jade pendant para kidnapin ako? Bakit? Sisihin mo na lang ang malas mo na nahulog ka sa aking mga kamay. Sino ka talaga? Sino ako? Sino? Ulila siya sa pamilya Bai. Makakakuha ba talaga tayo ng pera sa kanya? Girlfriend siya ngayon ni Muhan Chuan. Ano sa tingin mo? Ganoon pala. Kapal ang mukha mong sungin si Hansiao. Matapang ka ha. Dalhin na natin siya agad, baka may makakita at malipol tayo. Pera, may utos. Sundan natin siya. Dali na. Sumakay. Walang kako sa loob ng 100 metro. Sino ang may kanang husay sa baril? Saan mo dadalhin ang anak ko? Ay grabe! Nandito na si Hansiao. Ano na ang gagawin natin? Tatlo tayo, di natin kaya ang isa. Pero subuhan Juan yan. Kampiyon sa boxing sa 15 taon pa lang siya. Natumba na si Ikiang. Baka mas mainam na iwala natin ikong babae at tumak na. CJ, Ano ang ginawa ninyo sa mga tao ko? Gising na, Juan. Buha, Juan. Opo, nandito ako. Namamanhid na ang kamay ko. Tulungan mo akong kalagan ito. CJ. Ayusin ko. Buhan Chuan. Miss Bay, naulog ka ba? Miss Bay, naulog ka ba? May baril. Tumahimik. Hindi kita papayagang masaktan. ay para sa akin, kung di kong gagawin. Hansiao, hindi ka nasugatan, di ba? Naalagaan ko na silang lahat. Gusto ko makita sila. Buhay man upay. Sir! Muhan Juan. Uwi na tayo.
May masakit ka ba? Ang tiyan ko. Si Auran. Nasaan ako? Madam, gising ka na. Baka alam na ni Muhan Chuan na buntis ako. Nurse. Sinabi mo ba kay Muhan Chuan ang aking kondisyon? Personal ka namang dinala ni Han Xiao. Hindi kami magpapabaya sa iyo. Hindi ko talaga nataguan. Huwag kang mag-alala. Bala lang ang gumapa sa iyo, hindi malubha. Mabilis kang gagaling. Kumapas lang. Hindi niya alam na buntis ako. Tama si Shiji. Pag nalaman ni Muhan Chuan, gagamitin niya iyon para pang pressure sa akin. Hindi ko siya dapat malaman. Salamat. Magpahinga ka na. Anong nangyari? Hindi mo na ako kilala. Hindi naman. Pasensya na, mabigat ang tinig ko kanina. Natakot ka siguro. Pinapatawad na kita dahil para sa akin ka naman humarang sa bala. Para sa akin, Hindi ko alam na ganun takaganda ang loob mo sa akin. hindi para sa iyo iyon. Hindi para sa... Okay lang, masaya naman ako. Pero huwag nang ulit. Ang mga basura na nang aapi sa iyo, ako mismo ang haharap sa kanila. Sorry mo to, Chelfala. Tingnan mo. Mama! Mama! Ni mo dyan, Nara! Mama! Nasaan na kayo? Si Auran. Nandito na ako. Shiji! Buhay ka pala. Kala ko sa akin yung Haroshi. Si Auran. Ngayon, hindi ko na siya hahayaang dalhin ka ulit. Gamit ito para makatulog ng tulog ang isang tao. Hanapin mo ang pagkakataon, ibigay mo kay Muhan Chuan para makagaliban ang mga bodyguard. Hihintayin kita sa labas. Yung gamot na iyan. Walang masamang epekto. Si Auran, kalalagpas ka na. Sa tingin mo, katulad ako ni Muhan Chuan, Si Auran, nang makita mo ako, masaya ka ba? Masaya ka sa pagkakita sa akin, ano? Okay pa ba ang sugat? Bakit hindi mo sinabi noon na hindi ka talaga bulag? Drama. Bakit ka ngayon lang dumating? Miss na miss mo ako, no? Nanghihilo ang kamay ko. Pwede ba ganito muna sandali? Ang tingin mo naman sa akin ngayon, Hiruan. Baka dahil nahuwag ka sa akin. Hindi. Hindi kailanman mangyayari yon. Hindi ba dahil masakit ang kamay mo? Ikaw ha. Pasensya na. O kaya? Bakit hindi ka talaga natututo? Sa Diyos, siya pagkuhan. Hindi ako naging sayo kailanman.
Xiao. Xiao, tatawag na ako ng doktor. Umalis agad sa ospital. Huwag kang makita ng tao. Ang show. Wala na. Halika, umalis tayo. Na-lockdown na ang ospital. Magaling naman tayo nakaalis agad. Hindi ko alam na ganito kabilis ang takbo ko. How, Shiji? Kailan mo ibabalik ang utang mo sa akin? Habang ang tao ko sa labas ng tulungan. Ka, Lason, hindi na bumalik. Ngayon lahat ng utang mo. Babayaran mo lahat! Tara na. Saan ka patatakbo ngayon? 欧世杰，我看你今天逃到哪里去！ Gusto ba? Mahanchuan! Mahanchuan! Fangran, huwag kang gumalaw kung ayaw mong may mangyari sa iyo. Shiji, tumakbo ka na ngayon. Kamdo na. Kampas sa gwaldo. Ito ay nasa harap mo. Pangangkot ko. Hindi siya mamamatay. Sige, umigil ka. Akin ka. Hindi ba ko? Hintayin mo ako. Saan ka pupunta? Hanso! 欧世杰，你给我站住！小冉，我很快就回来带你走的，等我。师姐，你去哪儿？韩寿， Dalhin si Hansong sa emergency room. Opo. Ambulansya, Shiji. 欧世杰， Sa tingin mo, hindi ka dapat mo. Ano ba talaga ang tinitago mo sa akin? tanda pa, ano pa gusto mong gawin sa kanya? Nabigay na ng kabuti sa ospital. Halos mamatay na si Han Xiao, pero humingi pa siya ng lakas para lumabas at ipagtanggol ka. Ikaw naman, parang, No! Ano? Mancho. Pasensya na. Hindi ko talaga alam na lason pala yun. Masakit. Binibining bay, para kanino ka nagkukunwari ngayon? Hindi ko talaga sinasadyang saktan siya. Pero binibining bay, ginawa mo pa rin. Halos mamatay si Han Xiao sa operating table. Kasalanan mo lahat ito. Akala mo ba mabuting tao si Ishiji? Ano ba ang sinasabi mo? Anso, gising ka na. Okay lang, gusto mo nang inumin? Hanshao! Halos pinatay ka ng babaeng ito. Walang pusong babae ang nasa tabi mo. Baka may gagawin pa siyang masama sa hinaharap. Tumahimik ka. Sasabihin ko pa rin ngayon. Ikaw na sa buhay ko. Hindi ko maaari panoorin na saktan ganitong klaseng babae. Tumahimik ka. Lumabas ka na. Lumabas na. Pasensya na, hindi ko alam na lason pala yun. Hindi ko sinadyang saktan ka. halika nga. Lumapit ka. Cindy. Kung ano mang parus ang gusto mo, sige. Umalis na ako. Kasalanan ko ang nangyari sa iyo. Kung talagang may kasalanan ka, ganda mo loob mo. Maging mabuti ka sa akin. Ba't daw magkakapot na yun? Bakit hindi ka sumama? Umalis? Buhanchuan! Akala ko mamamatay tao ka. Bakit hindi ka nagpaliwanag? Ano man ang iniisip ng iba? Hayaan ko na lang. Tumakas mo doon! Gusto mo bang laging hindi ka maintindihan ng tao? Beck Xiaosheng. Naawa ka sa akin, di ba? Huwag kang mahangin. Kidnap ako noong bata pa ako. Bukod sa palagi akong binabato at sinisigawan.
Pati na rin ang pagkain. Kailangang hintayin ko pa na maubos nila bago ako makakain. Pagkatapos, nakalusot ako at nakatukas. Alam mo ba kung ilang taon ako noon? 7 taon pa lang ako noon. Inabuso ako ng pamilya Wang, kaya kinuha ko ang ladrilyo sa lupa para lumaban. Sinabi nila na malupit ako at walang puso. Hindi ka pa natatakot sa akin. Mutuan, okay ka ba? Doktor, halika na. Mancha, 你怎么？医生！快来！ Wala mang side effect ng lason. Lumabas ka muna. Muhan Chuan, buhay pa siya. Bakit hindi mo sinabihan ako ng lason pala yun? Ang katawan ni Muhan Chuan ay lumalaban na sa karaniwang gamot. Kung hindi tayo magiging malupit, wala kayong pagkakataon. Pero halos namatay na siya. Kaya mo naman sabihin ang totoo. Napakadelikado nito. Dapat sinabihan mo ako ng maaga. Alam ko, para sa akin ang lahat ng iyon. Pero nakita ka lang kalagayan ni Muhan Chuan. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon nating tumakas. Manatili tayo. Ang minututuhan sa pagpagsakang pangilabay. Nakita ko na ngayon. Nagugustuhan mo na siya, di ba? Makapangyarihan siya. Mas magaling pa sa akin, isang hamak na walang pera. Lalo na't buntis ka sa kanya. Magiging masagana ang buhay mo, di ba? Hindi ako interesado sa pera niya. Shei-chin, ganun mo ba ako iniisip? Tapos na ang kaso, aksidente yun. Kailangan pa bang mag-aksaya ng oras dito? Kailangan ko hinisin ang amalan ng aking mga magulang. Kailangan nating magpalamig muna. Aalis na ako. Kung makakita ka ng anumang clue, tutulungan kita. Bakit palagi akong pinipigilan ni si Jin na malaman ang tunay na dahilan ng sunog sa bahay ng pamilya Ming? Ayos, sige. Lumabas na si Shaburen sa kulungan. Wala nang kamera sa labas, hindi na masubaybayan kung saan siya pumunta. Si Xiao, napadalan ako ang pamuntahan na sana. Hindi ko magaling hinitonda. Hindi maganda! Nag-iisip lang ba ako ng sobra kanina? Hindi ganoon ang ate ko. Hacho! Akala mo ba matyaga ako? Ano? Pakinggan mo ako. Huwag kang mag-aakala. Baksa. Muhan Chuan. Anong nangyayari sa iyo yun? Baliw na nga ako. Eh, mas mabuhay na lang. Aray. Uwi tayo sa bahay. Han Xiao, heto ang iyong seafood congee. Gusto mo pa uminom ng seafood congee? Waos ba yun? Di silang. Wala kang karapatang tumanggi. Galing na pilit ako sa pagdadaksi ni Chon. Bantayan mo siya. Opo, Han Xiao. Arasa. Malaman ang katotohanan sa aksidente ng pamilya Bai. Ayaw pa rin kumain. Dali mo siya ko. Pagawa mo sa kusina ang pagkain para sa'yo. Oo na, susunduin ko na ang Xiao Furen.
Bakit mo ako pinadito? Nakita mo na rin, Anran. Alam mo naman kung sino ako at ano ang ginagawa ko. Lahat ang katakot, kailangan mong maging palino. Pero sa buhay ko, hindi kita kalisin. Kainin mo muna ito. Ayoko. Wala akong ganun kumain. Isang supo lang. Isang kahilingan. Masunurin ka naman. Ang sulong sa bahay ng pamilya ba hindi aksidente? Hindi mo ako niloloko, di ba? Hindi. Saka na, may tanong din ako sa iyo. Ano? Hindi ko nga alam. Ano ba ang gusto mong kainin? Kumakain ako ng kahit ano. Pero, ayaw ko lang sa pagkain ng dagat. Okay, noted. May dalawang kahina-hinalang bagay sa sunog ng pamilya Bay. Ano-ano ang dalawa? Una, ang pinagmula ng kapoy sa sala. Ang dalawa, ang lugar kung saan nabuhay ng bakin tabuktiwala. Pareho nang nalinis ang dalawang lugar na iyon. Kaya mahirap imbestigahan. Kamakailan, nagpahanap ako kay Laylay at nakahanap siya ng saksi. Sabi ng pulis, madaling araw ng sunog noon, walang saksi. Bakit tahimik ka? May sarili akong paraan ng paghahanap ng tao. Natapindahan mo pa ba? Si Laoshang ang kwartya ng pamilya Bay. Bukas na umaga, isasama kita para makilala siya. CJ! Bike Xiaoji, saan ka pupunta? Wang Shoshu, magdi-dinner kami ng tatay ko mamaya. Babalik ako mamaya at magdadala ako ng pagkain para sa iyo. Ako, bibigyan talaga ang Bike Xiaoji. Si Laosang ay mapalat na ngayon. Sige na, sige na. Xiaoran. Sana matagal ka pang makahanap ng taong para sa'yo. Para makapiling mo pa kami ng tatay mo ng mas matagal. Masyadong makasarili ba ang nanay mo? Hindi naman. Gusto ko ring lagi kaming magkasamang tatay mo at ikaw. Ran, ano nang nangyayari sa iyo? Wala akong problema. Basta. Naalala ko lang ang tatay at nanay ko. Ang mga magulang ko noon ay talagang mabubuting tao. Lagi nilang sinasabi sa akin, gawin ang gusto mo basta walang pagsisisi. Pero ngayon, wala na silang naiwan sa amin. Para sa akin, ikaw ang silang kumbaktual ito. Kahit anong mangyari sa mundong ito, nagtuwan ko para sa'yo. Tutulungan ko kayong malaman at katotohanan at lahat na ng abuso sa ating pamilya. Kurusahan ko silang lahat. Sino ba ang nagsabing pamilya tayo? Kan, kailangan ko pagkakalala sa'yo na nasa protection period pa tayo ngayon. Sige na, sumunod ka na at matulog ka ng maaga. CJ, magandang gabi. Hindi ko mapaniwala ang sinabi ko kay Muhanchuan ng magandang gabi. Mga damdaming tagal ko nang tinatago. Ibinuhos ko na lang bigla sa harap niya. Bakit kaya? Baka dahil sa pagbubuntis ko. Kaugnay yun sa mga hormones. Parang nararamdaman ko na hindi ko sinasadya. Gustong gusto ko na umasa sa kanya. Ang security guard na buhay ay hindi kailanman lumabas sa mga ulat. Sinadya ba niyang itago iyon? O nagkamali ka ng tao? Iniimbestigahan ko na. Meron akong gagawin niya yun kaya mabignate ho. Hintayin mo ako sa bahay. Sige, okay. Kung may makita kang clue, tulungan kita. Paano na kaya si Shiji ngayon? Shiji, okay ka lang bang kausapin? Hoy, sino nag-text sa'yo ngang maaga? Si Xiaoran. Yung girlfriend mo, ang anak ng pamilya Bai.
Lahat namin sa kaspimahan tayo ko. Huwag mo siyang pakialaman. Ate, nahanap na niya ang saksi noong sunog. Makikita natin si Zhang Baoan mamaya. Malalaman na natin ang totoo. Ang girlfriend ko, kasama na siya ni Mohan Chuan. Hihilingin ko sa kanya na bigyan ako ng pera. Nagyo siya. Matapang ka pala. Sige, ibat mo muna sa akin ng 80,000. Kung hindi, maawa ka na sa sarili mo. Salamat Kuya Zhang. Kuya Zhang, bilang timing at doon. Pwede pa ba akong bigyan ng isa? Hindi ko inaasahan, ambisyoso ka pala. Gusto kita. Para sa'yo na yan. Tao, matagal na tayong hindi nagkita. Sa ganyang sitwasyon, ang patay lang ang talagang hindi makakapagsalita. Hai Xiao, patay na si Zhang Baoan. Nalason siya. Parehong lason ang ginamit noong masaktan ka noon. Ang may sala ay malamang nasa malapit sa madam. Palakasin nga sa seguridad ni Ana. Huwag muna siyang pahalam tungkol dito. Opo, Hai Xiao. Nandito ka na. Umalis na tayo ngayon. Hindi ba hapon pa tayo pupunta kay Zhang Baoan? Bakit nagmamadali? Hindi ko kailangan. Napatay siya kanina umaga. Ano? May nauna sa atin at inasikaso na siya. Ngayon, ikiusap ang ospital sa pamilya. Para pa hinulutan ng autopsy. Paano nangyari iyon? Baka. Bakit na yun pa siya napatay habang inimbestigahan natin siya? Kakasabi ko lang kay Shiji ng clue. Tapos napatay na si Zhang Baoan. Baka may kinalaman dito si Shiji. Huwag magmadali. Hintayin na lang natin ang resulta ng autopsy bago mag-usap. Ay, marami akong naluto na sabaw. Gusto mo? Sige, Zenlei. Upo ka. Ang bango naman. Ikaw ba ang natuto? Hindi. Si yung hama ang nadupo. Sabihin mo sa kanya, magluto siya ng mas marami sa susunod. Gusto ko talaga. Meron pa akong gagawin, una na ako. Ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. Georgia! Tigilan na ang ingay! Sundo mo ba ako? Mama nagsiya ako, Jay, para sa kanya. Wala ako, umuto pa. Salamat. Si Yaoran, may bago bang balita tungkol sa taong nakita mo? Wala. Patay na ang clue kay Zhang Baoan. Shiji, may gusto akong itanong sa'yo. Si Yaoran, kailangan ko ng 800,000 para sa bahay ni Xuxin. Maaari mo bang ipantustos muna? CJ. Shiji. Yung sunog sa bahay ng pamilya Bahay. May kinalaman ka ba doon? Hindi masama, ha? Huwag kalimutan ang natirang pera. Tira, may problema sa tainga mo. Gusto mo bang mawalan ng mata? Han Xiao, pasensya na. Papalitan ko na agad. Lumayo ka. Anibersaryan ko maeg nga maglangaan mo ngayon. Kinakalagi mailisin dos, pakuhitog laklak ni Maang Ganam. Bakit ka nakagawa ng ganyang malaking pagkakamali? Alam ko yun! Bahala na ako sa bulaklak. Ipalamig mo mabakasag natin. Tawa ka din. Kayo mismo ang mag-ayos, madam. Siguradong nasisiyahan si Han Xiao. Han Xiao, iko ang dokumento ng kasunduan para sa proxy at kabagana na iniwan ng inyong lolo para sa inyo. Tignan ko inyo. Sapat na. Maliban kay Enran. Kung hindi, malas naman kung armin sila ng aking anak. Hindi na dapat ito kumiral. Opo.
Ayusin ko ito. Hindi ito ang oras para matakot. Kaya ko muna ng AIDS mga doon, Luas. Para makaalis na ako. Salamat. Gusto ko talaga itong kainting. Kaya ka na ba ko lang? Oo. Shortly. Oo.要不要跟着少夫人学学手？ Ako ngayon. Para sabihin sa iyo ang isang bagay. Sige, saan ba? Naku, Falsong. Puprotektahan kita ng nanay. Kaysa sa... Ikaw lang ang pamilya ko. Napagputok siya para sa akin noon. Halos tumibok na ang puso ko. Pagkatapos noon, napansin ko. Nakaibigat na ng kupas ka na. Mahal ko rin siya. Malaking problema. Nandoon na ang madam sa airport. Bakit lagi kang nagtatakbo? Para ba akong lukuhin? Magdadrama ka pa tapos bibitawan mo na lang ako. Oh, hindi. Ligtas lang siya kapag nasa tabi ko siya. Tatay. Habulin din niyo ang aking babae. Shayjay! Si Auran, nakaligtas ka na? Gusto mo munang tumakas kay Muhanshuan bago makipag-ugnayan sa akin? Ganoon ba? Boss, nagsimula na ang check-in. Ano ba yan? Sira ba ang makina? Tanungin ko na lang ang staff. Madam, Kailangan mo talaga akong iwan. Wala na ba akong ibang pagpilian? Paano kung mayroon ka? Totoo ba? Siyempre. Wanchuan, huwag kang magawa ng dahilan. Nagdala ka ng napakaraming tao. Para dalhin si Xiaoran, di ba? Hindi mo fin. Bigot ako ng ading. Ano man ang pipiliin ko? Tatanggapin mo ba? Wanchuan, wala tayong kinabukasan. Pagkawalan mo ako. CJ. Muhanshuan, sinira mo ang pangako mo. Tao ka pa ba? Kung hindi dahil kay Yuri, matagal ka ng patay. Muhanshuan, hindi mo maagaw si Xiaoren. Papatayin kita! Hindi ba dapat nasa airport ako?
Nasaan ako? Muhan Chuan! Nangako ka na babayagin mo ako umalis. Hayop ka! Tunggo! Alam mo naman, bantay kita tulad ng aso. Muhan Chuan! Bakit ayaw mo kawalan ako? Bakit pa talaga? Jesus! Huwag ka alone. Hi. I could live with you and draw. Hey! You're not the one that... I'm running to the ground. And I'm running to the ground. Mohan Chuan. Kaya ko sa'yo. Muhan Chuan! Hansan! Hansan, mahina ang katawan ng Xiao Furen. Kailangan siyang magpadugo para sa mas detalyadong pagsusuri. Manipis siya. Suriin mo ang kanyang punso. Opo. Ang pulso. Hansan, buntis ba ang Xiao Furen? Buntis siya. Pagkatapos kasi uwiangan ng puso. Hindi ako nagkakamali. Para makatiyak, mas mabuting magpadugo para sa laboratory test. Hansan, pupunta na ako sa ospital para magpasuri. Bilisan mo ngayon na. CJ. Agap! Layuan mo ako. Ayaw kitang makita. Alam mo pang buntis ka. Alam mo na noon pa. Halos naman maaari mabutis ang aking anak. Hindi dapat meron yun. Buntis nga ako. Pero wala kang kinalaman sa batang ito. Hindi sa iyo ang batang ito. Totoo lang. Hindi. Eh ano ngayon? Hindi pa sapat na ibinibilanggo mo ako. Gusto mo akong pihiting ipalaglag ang bata. Anak ko iyan. Kunin mo. Kung magbubuntis ako sa iyo, aalisin lang naman nila. Kaya ka kakatibig sa akin. Ganyan ang sabihin. Kakakok na po. Wala nang ibang babae ang maaaring mabuntis ng aking anak. Totoo ba iyon? Talaga bang hindi mo ako pa'y palaglagin? Hindi, syempre. Sabit na ako. Nasamahan kang panoorin ang ating anak na lumaki. Oh, nakalimutan ko, maniluluto pa ako sa kusina. Kumain ka rin mamaya. Huwag hayaan ko po kayong bata. Muhan Chuan, ganoon mo lang ba ito tinatanggap ng nakangiti? Ano siya? Maalat ito. Paano mo nalalagok yan? Sige, ipapadeliver ko ng isa. Ikaw ba ang nagluto ng chicken soup na ito? Hindi ah. Sasama ang buko. Oh. Lalabas muna ako. Hindi na kita pipilitin pa. Pero sana, bibigyan mo ako ng pagkakataon. Pag-isip ka muna ang isamin ko bago ka magdesisyon. Alam ko hindi mo gusto ang mga property at shares. Pero, kung may mangyari sa akin, ang mga ito, magtitiyak na maayos ang buhay ninyo ng anak natin. Maninita sa'yo.
Ito ay... Yung dati ay medyo luma na. Kung gusto mo, palitan mo na ng ito. Sino naman ang gumawa nito? Hindi. Kasi gusto kong itali ang aking sarili sa iyong yupe. Hindi mo kailangan gawin yan. Matulog ka na lang sa ibang kwarto. Nilalagnat ka pa rin. Eh lahat natin sa mo yung temperatura. Kapag may upay ka, magkakaroon ka ng kaligayahan. Ano ka? Sige ba? Halika na, bihis ka. Dadaling kita sa isang lugar. Saan mo ako dadalhin? Sa lugar ng bibigay sa'yo ng kalitayakan. Dito mo pala ako dadalhin sa amusement park. Hindi naman ako ganoon kasensitibo. Nung sunod kong bahay ng pamilabae, nasa dormitoryo ako kaya wala ako roon. Ayaw ko namang masira ang mood mo ngayon. Tara na. Ang cute naman. Kumusta? Bagay sa iyo. Tara na. Gusto mo nakatangkali? Ay, ang daming tao. Wag na lang. Inahin mo akong pito. CJ, Hoy, ate, yung kanina, boyfriend mo ba siya? Ay, wag kang magalit ha. Gusto ko lang makuha ang contact number ng kuya mo. ikaw mismo kung ano sa kanya. Bakit ka natatawa? Kung ayaw mo tulong, ay lang. Sarang ko parang kaya na-atraguhin siya. Nangangahas ka pa akong pusuhin. Bakit? Natatakot ka bang agawin ko ang kuya mo? Hindi ko alam kung kuya mo siya o mahal mo siya sa ibang paraan. Kahit ano pa man, sobra-sobra ang pagmamahal ng kuya ko sa akin. Ikaw, impossible. Kayo, mga baliw! Kasi, pwede ba kitang halikan? Hindi kita pinayagan. At Zen, maaari ka ko please sa akin mo. Grabe, sino ba yung nagrenta ng buong Ferris wheel? Isang linggo pa akong nagpila para sa tiket, tapos ganito. Halika na, sumakit tayo sa Ferris wheel. Sabi nila ikaw yung nagrenta ng buong Ferris wheel. Aaron. Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito.
Manchon! Ikaw ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Gusto ko, kasama ko ka sa lahat ng masasayang sandali mo. Principal Bay, pakasalan mo ako. Magpakasal na kayo! Pero hindi ba kasal na tayo? Gusto kong marinig yan mula sa iyo mismo. Kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Iingalan ko mula ang singsing. 1 linggo pa bago kita sagutin. Hihintayin kita hanggang sa gusto mo na mismo. Salamat sa pagdalaw mo sa akin ngayon. Wow! Wow! Sa susunod na magandang panahon, samahan kita ulit maglalaro ng basketball. Sige, magpapalit muna ako ng damit. Ethan! 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 Kutuan, ano nangyayari sa'yo? Ethan! Huwag kang umalis sa akin. Budang ako sa kusina pa ang budang sa pao. Wala akong pinatahimang ka. Tulong! Tulong. Tulong. Nisin mo ito.少夫人，能和你聊一聊吗？ Mrs., pwede ba tayong mag-usap? Noong 7 taong gulang si Han Xiao, nakidnap siya at nakulong sa isang katayan ng 3 buwan. Nasbayo katapos siyang itas. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente ng eroplano. Mula noon, nagkaroon si Han Xiao ng anxiety. Bawat beses na kumakas kayo, Xiao Furen. Lalo lang lumalala ang anxiety ni Han Xiao. Itatali na ariyak ang pagkakaon niya. Naging kitito na siya ngayon. Palabasin ninyo ako. Mababaliw na ako. Pakiusap, palabasin ninyo ako. Ang pamilya ko. Ngayon na, mag-transfer ng pera. Ay, anak, Nay, huwag mo siyang apihin. Huwag kang matakot. Puprotektahan kita. Madam, pakiusap ka na. Huwag ka na umalis pa ng Hangzhou. Ala, magkano pala kayong magkakilala? Manchon, grabe ka talaga ka-obsessed. Okay ka na ba ngayon? Natakot pa kita kanina. Kailan mo nalaman na ako yung batang babae noon? Sa salamin ako at sa ibusi. Kung galit sa span. Pangalawang araw pa lang yun ah. Sinabi ko na nga sa iyo. Ikaw ay akin na noon pa. Manchon, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ang simula natin ay hindi maganda. Hindi ko rin gustong gamitin ni Dokar maniwala ka sa akin.
Ipatinggan ka ng doktor, ikaw at ang bata. Ma'am, magluluto na ako ng gamot para sa inyo. Ayos naman ang ma'am. Unti-unti na siyang gumagaling ngayon. Salamat, Doktor. Hindi ka pa nagluto ng sabaw kanina, humayo ka na at uminom. Ikaw. Susunod na ako. Ano na, sabi niya? Hansong, mahina ang katawan ng ma'am, kulang ang dugo at lakas niya. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay patuloy na kumukuha ng kanyang sustansya at lakas. Sino ang gusto ninyong ligtas ang ina ko ang bata? Hindi kita binabayaran ng malaki para magbigay sa akin ng ganyang tanong. Opo, Hansong. Sa totoo lang, kapag bumaling na ang katawan ng ma'am, magkakaroon pa rin siya ng anak. Kaya po. Hindi natin maaaring itago ang batang ito. Ngayong gabi, nag-ayos na ako ng operasyon para sa iyo. Muhan Chuan. Anak mo rin iyon. Paano mo magagawang itakwil siya? Kiran, magkakaroon pa tayo ng anak. Pero siya ay bunga ng puwersahan. Ayaw kong maging dahilan siya ng alitan sa ating relasyon. Diyok na malas ka doon. Ako ang mamlasakit. Patayin niyo ang may bahay. Muhan Chuan, hayop ka. Muhan Chuan. Sa tingin mo, kay Rishi J ang batang ito. Kaya gusto mong ipalaglag ganun. Muhan Chuan, bakit mo ako niloko? Sinabi mo mismo na magtitiwala ka sa akin. Bata mo ito! Paano mo nagagawang ipalaglag siya? Magpahinga ka muna. Samahan kita sa ospital bukas. Kung ayaw mo sa batang ito, ipalaglagan natin. Magkakaroon pa tayo ng anak sa hinaharap. Panaginip ka. Inumin mo iyan. Makakatulong yan sa iyong katawan. Para maayos ang operasyon, inumin mo na. Para maayos ang operasyon, uminom na lang tayo. Lumapas ka. Ayaw kitang makita. Izen, pagkatapos ng operasyon, ako. Doktor, pumasok na tayo. Okay lang, magiging maayos yan. Kahit maayos, okay lang sa akin. Ayaw mo na bang mag-abort? Doktor, ayaw ko nang mag-abort. Matutulungan mo pa akong panatili ang batang ito. Ipagkatiwala mo sa akin ang lahat, huwag kang mag-alala.
Matagumpay ang operasyon. Sasabihin po sa pamilya sa labas ang nangyari. Salamat sa iyo, Doktor. Okay lang, ikaw ang may karapatang magpasya para sa kanya. Baby Shark, du. Huwag kang matakot, baby. Poprotektahan ka ni Mommy. Nahinig. Doktor, kumusta ang operasyon? Matagumpay ang operasyon na alis na ang bata. Salamat sa lahat, mahal ko. Narinig ko na naaalala ni Ling Yun ang sandaling ito. Sinabi mo, siya lang ang taong para sa iyo sa buong mundo. Telephone mo. Ito ang aking desisyon. Sabi ko tulungan ka man kung babalik. Tapos na ang panahon. Kalam na ho. Hindi mo naman ako mahal. Obsesyon mo lang yan mula pa noong bata. Gusto mo lang makuha ako. Mahal ka ba ng tatay ko? Ayaw ng puso ko. Ay, ko. Lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat ng ginawa ko para sa iyo. Lahat mo na. Malas ko lang talaga. Unang, pagkakamali tayo mula simula pa lang. Kung pagkakawalan mo ako, magpapasalamat ako sa iyo. Hindi obsesyon ang dahilan kung bakit gusto kitang makuha. Ang gusto ko na mahalin mo ako. Nagkukunwari ka lang na ipaladlad mo ang bata. Natapos na ang lahat. Andran, bigyan mo tafing bagay na. Huwag doon, balik sa akin. Buwan, John. Ala. Hindi kita babalilin kailanman. Muan, John! Bilang natabayin. Hindi ko gusto mamatay ka. Tutu! Ito yun. Tawagin na ang doktor. Hindi ka talaga aalis sa akin. Buan, John. Ayaw kong mamatay ka. Pero ayaw ko rin manatili. Buwan, John. Ito na ang huli. Muan, John. Lakad na! Doktor! Siya! Hintayin ko muna malaman ang katotohanan sa sulok sa pamilya, Pai. Lahat ng bagay. Matatapos na. Shijan, gusto kitang makita. Pwede ba? Sige naman. Miss na kita. Si Auran, tapos na kayo ni Muhan Chuan. Shijan, yung bahay na sabi mong naayos na nagkahalaga ng 800,000 piso. Ano ba kung may doon? Nasa renovation pa yung bagong bahay. Dito ka muna sa amin habang hindi pa tapos. Nakita mo ba si Zhang Bawan kamakailan? Hindi ah. Bakit naman biglang lumabas ang pangalan niya? Hindi ko lang maintindihan. Nag-message ako sa iyo noong umaga. Sinabi ko na siya ang testigo. Tapos tanghali na wala na siya. Napakapidis ng nangyari. Ano, paano na nga yun? Sobrang coincidence naman.
Kaya pa, hindi ba baka si Mohanchuan ang nasa likod nito? Ganoon ba? Si Auran. Ako ba ang hinihinalaan mo ngayon? Itong kalipas na panahon, nakita ko na kung ano ang totoo. Mas pinipili mong maniwala sa Mohanchuan na ilang araw mo lang kilala kaysa sa akin na lumaki tayo magkasama. Nga pala, ibang-iba talaga kapag may natutulog ka na. Kailangan pa ba kitang matulugan para maniwala ka sa akin? ACG, bantayan ang bibig mo. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? ACG, parang ibang-iba ka ngayon. Parang noong una tayong nagkita. Si Auran, nagmadali lang talaga ako. Bawat araw na kasama ka ni Mohanchuan, naiisip kita. Mali ang iniisip mo sa akin. Nasasaktan ako, kaya nagsalita ako ng walang iniisip. Gusto mo ba umuwi? Sama-sama. Na tayo kumalis. Hindi na kailangan. May pupuntahan pa ako. Kailangan ko pumunta sa pulis. Sir, natapos na ang pagtrato ng sugat. Han Xiao, nakita ko kanina si Xiao Furen kasama si Ishiji. Arong hindi. Tama kay Xiao Furen. Magpadala agad ng tao ay lockdown ang buong lungsod. Nasa panganib si Iran. Opo! Han Xiao! Saan ka pupunta? Ito ang hihimaksat ng height yun. Kaya palanas ka niya ang jade pendant na pamilabay. Pinatagin niya si Zhang Baoan para walang makapagsalita. Pero bakit nagta-target si Ishiji sa aming pamilya bay? Si Auran, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Doon sa cafe shop kanina, nagsimula ka ng mag-alinlangan at gusto mong tumakas, hindi ba? Ishiji? Hindi. Suig Xianxing. Dahil ba kay Visu na namatay sa sunog habang sinusubukang iligtas ang iba? Kaya gusto mong maghiganti sa pamilya bay? Iligtas ang iba? Si Auran. Napakawalang muwang mo pa rin. Hindi ba totoo iyon? 5 taon na ang kalipas. Ang tatay ko dahil sa sugal nalubog sa utang. Lasing na lasing araw-araw. Sino ang gulag na iyon? Na naglakas loob humarang sa daan ko. Wow, maganda talaga. Kung bahay ko lang ito. Masaya-saya naman. Aking malakay. Siya mabushir lang sa daan. Pagkakaya na. Tulong! 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 Apa dyan? Sarap ko! Tulong! Pumasok ang apoy sa mga tubo. Tulong! Tulong! Chumira! Hindi. Hindi ako babalik sa kulungan dahil lang sa pera. Ayaw ko makulong. Ayaw ko! Ate! Kapay! Susunod! Ikaw, bakit amoy alak ka na? Nakatagos ako palabas. Tapos, kalas na sino may isa sa kapay. Shinji, hawak mo ito. Aakyat pa ako para humanap ng iba. Abay, buwan ka na.
Kaabot ko lang. Halika dito. Diyos ko! Nagpunta pa siya para sumunog kahit malaki na ang apoy. Akala ng lahat, tapat siya at gusto niyang iligtas ang mga tao. Pero nasunog siya sa harap ng pintuan ng kwarto. Pero sa katunayan, ang totoo, kabaligtaran ng lahat. Tatay mo alam ang kagagawan. Siya ang pumatay sa tatay ko. Si Auran, alam mo ba? Sa totoo lang, pumayag akong maging kasama mo dahil sa guilt ko sa pamilya mo. Hindi dahil mahal kita. Hindi kita mahal. Ayaw kong marinig yan. Lumigo ka. Pero nang mabuntis ka, napagtanto ko na tunay na mahal kita. Bakit pa? Bakit pa mapupunta sa walang kwentang muhansyuan ang lahat? Hindi yun tama! Ikaw ba talaga? Ikaw ba ang mahal? Ako ang una sa buhay mo. Ako ang dapat mong mapangasawa. Dakas loob ka pang sampayin ako. Ay, batay! Gusto lang mga isyo. Pamatay man ako. Hindi kita kakasalan kahit kailan. Ikaw! Hayop! Ikaw, habang lang ka, mas masaya pa sa akin. Bitiwan mo ako. Sakit sa ulo ka. Sino ka? Walang makakarinig sa'yo kahit sumito ka pa. Mo siya jay. Gustong mamatay. Mitiyaw ya siya may yung da. Bullshit. Gusto mo mamatay. Wenkon. Nandito ka na. Muhan Chuan, isa pang hakbang pa lang, bababaril na ako. CJ, Gyokoro. Napakatouching ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Itapon mo na ang baril mo sa lupa, dali. Kaway mo siya. Buhay ko ang pailan. Pass niya. Barilin mo ang sarili mo ngayon, pagkakawalan ko siya. Bakit? Hindi makaya ni Hanshaw na iwan ang lahat. Pati na rin ang buhay mong mahalaga. Si Auran. Wala ako, mahingalay ka na. Mas mabuti na ako na mismo ang magpaalam sa iyo. Matagal ko na itong hinihintay. Bullshit. Hayop ka talaga. Wenkon, okay ka ba? Mingchon, anong nangyari sa iyo? Mingchon, Sora, si Auran, sa susunod na buhay, pakakasalan kita. Sa pagkakataong iyon, wala nang makakagambala sa atin. Mingchon! Dito mo, kumakit na ako ng isip. Oh, Lord Jesus! Ano mo na na kumain ba sa akin? Ikaw hindi ba patay ka na dahil sa akin? Akala mo ba kaya mo akong patayin ng ganyan kababaw ang kakayahan mo? Kung mamamatay ako, kasama ko kayong dalawa sa impyerno. Kajiwa, kau to. Tumakbo na. Mingchon! Si Samia! Mingchon! Ingat sa itaas! Halika na! Mingchon! Gising na! Wanchuan, anong nangyari sa'yo? Wanchuan! Opo, susundin ko. Kwajijyo, Wanchuan! 属下的死命令。 Nakalagaan ka na, madam. Nanay, huwag ninyo akong iwan! Mama, 你们不要离开我好不好？完川，你还在？完川，huwag umalis. Ikaw ba ay nagsabi? Ayaw ka na rin sa akin.
Gising na! Gising ka na! Gising na siya! Madam, gising na po siya! Yaw, madam. Kamusta na si Wan Chuan? Muan Chuan, buhay ka pa? Saan ka pupunta? Kasama. Nangangarap lang ba ako? Nandito ka, Muan Chuan. Halika. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Madam, Patawad, nagulat kayo sa akin. Handa akong gumawa ng pansa. Hindi ko nagagnasahin. Bangungot ko lang iyon. Dahil hindi ko si Alan. Hindi ako makayang mamatay. Kung mo maginig ka sa bitag yun. Ganoon sasabihin ko naman. Delaying mo. Ano wala naman ang sasabihin ko? Muan Chuan, may gusto kong kausapin sa iyo. Madam, Hindi pwede. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit ako laging tumatakbo sa iyo. Anong dahilan? Una, takot na takot ako sa obsession mo. At pangalawa, takot akong masumugod pa agnanin ko sa iyo. Kung patuloy kang tumakas, mababali talaga ako. Takot ka ba? Tis mo wala ka sa akin. Wala na akong ibang kinakatakutan. Mahal ko. Pwede ba kitang? Manchon, alam mo ba, noong nilason kita, hinawakan mo ang aking kamay at napagtanto ko na hindi ko magawa dahil naawa ako sa iyo. Siguro noon parang simula na ang pagmamahal ko sa iyo. Manchon, pangalanan mo na ang ating magiging anak. Hindi pa nalaglag na ang bata. Sa operasyon, ginamit ng doktor ang bagong pamamaraan para maligtas siya. Nandito pa rin ang ating anak. Mahal ko. Bago pangalanan, kailangan muna natin gawin ito. Mahal ko. Asawa ko.